Sa ngayon ay palaisipan pa rin kung sino nga ba ang boksingerong makakatalo sa The Monster ng Japan na si Naoya Inoue. Dahil lahat ng mga Pinoy na ating ipinantapat dito sa pambato ng Japan ay tila winalis lamang nito ng walang kahirap-hirap. At ang ating natitirang pag-asa sa Super Bantamweight Division na makaharap si Naoya Inoue na si Janriel Casimero ay tila naging malabo na makaharap nito ang pambato ng Japan. Sa kadahilanang nabigo itong magawang maging top contender sa mga titulong pinangahawakan ng Hapon. Ganun pa man ay meron pa tayong mga kababayang boksingero na tila nagpapakitang gilas sa mababang timbang at nakikita ng abilidad na maaaring makatalo sa The Monster ng Japan na si Naoya Inoue. Bukod sa ito'y maliksi, ay meron din itong angking lakas na siya namang nagpapatakbo sa mga veteranong boksingero sa kanyang timbang. Nito lamang taong kasalukuyan ay sinagupa ng ating kababayang si Regis Ugonob ang isang veteranong pambato ng Venezuela na si Rolando Chacon. Isang delikadong boksingero na may impresibong kartadang 30 panalo, 3 talo at may 22 knockouts. Napakataas ng knockout ratio na may 73% sa kanyang talaan. Habang ang ating kababayan ay mayroon pa lamang 14 wins, 1 talo at may 4 na knockouts. Di hamak na mas lamang sa lahat ng aspeto ang dayong kalaban kontra sa ating pambato. Ngunit pinakita ng Pinoy kung papaano makipagsabayan ng isang tubong Boholano sa veteranong boksingero. Narito at ating tunghayan ang kanilang naging salpukan na ginanap sa Bohol Wisdom School Gym, Tagbilaran City para sa bakanting WBO Global sa Junior Flyweight Division. Ngunit bago natin simulan yan ay kung maaari sana paki-like and share ng ating video at paki-subscribe ng ating channel. Maraming salamat. Dito sa unang rounds ay palitan kaagad ng maiinit na suntok ang parehong boksingero. Kaliwat kanan sa ating kababayan, kaliwat kanan suntok din para sa Venezuelan boxer. Dito sa ikalawang rounds ay ganun pa rin ang tema ng bakbakan. Parehas agresibo ang dalawang boksingero at kapwa hindi nagpapadaig sa kanilang mga opensa. Nagpakita ng bahagyang kalamangan ng Venezuelan boxer sa pagkakataong ito. Pero ang ating kababayan ay bagamat nabawasan ang kanyang mga opensa ay puro solido naman ang mga patama nito. Dito sa round 4 ay tila nagbabaga ang mga kamao ng ating pambato dahil sunod-sunod na mga kombinasyon na pinapakawala ng ating kababayan na sadya naman nagpapahirap sa Venezuelan boxer. Nagpakawala ng isang overhand right si Regis Ugonob na siyang naging dahilan ng pagbagsak ng Venezuelan boxer.
pagkakataong ito ay tuloy-tuloy pa rin ang mabibigat na opensa ng ating pambato at tila nakuha na nito ang kalamangan para sa mga mata ng hurado. Habang umuusad ang mga rounds ay hindi nagpapakita ng kapaguran ng parehong boksingero. Tuloy-tuloy pa rin sa palitan ng mga suntok na tila ayaw magpatalo ang dalawang boksingerong ito. Sinubukan umakting ng Venezuelan boxer para makapagpahinga ng ilang minuto, ngunit hindi ito pinayagan ng refereeing si Don Rex Tabdasan. Round 7, tuloy-tuloy pa rin ang mga punishment na binibigay ng ating pambato at kapansin-pansin sa Venezuelan boxer na tila nabawasan ang kanyang opensa at tila hindi na rin ganun kalakas ang kanyang mga atake. Yay. Yay. Ataking Manny Pacquiao na ang ginagawa ni Regis Uganov sa pagkakataong ito at tila hindi nauubusan ng hangin ang ating pambato. Napatakbo na lamang ang Venezuelan boxer para iligtas ang kanyang sarili. Dalawang rounds na lamang nalalabi sa labang ito. Pero ang stamina ng ating kababayan ay hindi pa rin nauubos. Ganun pa rin ang kanyang atake simula umpisa hanggang ngayon ay tila hindi ito nabawasan. Jab straight. Dengan na, Cik.
Ito na ang 12 and final rounds. Agresibo pa rin ang ating kababayan kahit naghahabol sa puntos ang kanyang kalaban. Ganito kasipag ang ating kababayan na sumuntok. Kahit nakalalamang na siya sa labang ito, ay tuloy-tuloy pa rin ang kanyang mga opensa. Ang dalawang judges ay umiscore ng 119 to 108 at ang isa naman ay 120 to 107 pabor sa ating pambato. Kaya naman matagumpay niyang nakuha ang WBO Global sa light flyweight division via unanimous decision. In favor of the more winner by unanimous decision and the new WBO Global Junior Flyweight Champion from PMI Bohol Boxing Stable, Reggie the Filipina Villa Sugano. Sa kasalukuyang pamamayagpag ng mga Japanese sa mundo ng boxing sa mababang timbang, ay mayroon pa rin mga Pilipinong natatanging pilit binabawi ang karangalan na inago ng mga Hapon. Nariyan si Melvin Jerusalem nang makuha nito ang WBC World Minimum Weight title sa pambato ng Japan na si Yudai Shigioka. Ito lamang Abril 31 taong kasalukuyan. Melvin Jerusalem! At nito lamang ay nakuha naman ng isa pa nating pambatong si Pedro Taduran ang IBF Minimum Weight title sa pambato rin ng Japan na si Jiniro Shigioka. Sa pagkapanalo ng dalawa nating kababayan ay ito na nga ba ang simula para muling mamayagpag ang ating mga pambatong Pilipino sa larangan ng boxing? Ang sagot ay oo naman, dahil marami pa tayong mga boksingerong Pilipino na sadya naman mga talentado pagdating sa larangan ng boxing. Si Melvin Jerusalem at Pedro Taduran ay isa lamang mga halimbawang Pilipino na may angking lakas at tibay sa ibabaw ng lona. At nakakatiyak pa tayo na marami pa tayong boksingero na katulad nila na may angking lakas na hindi pa napapansin. Isang halimbawa na ang bagitong boksingerong si Christian Balunan. Isang bagito sa larangan ngunit tila may kakayahan na maging isang world champion sa hinaharap. Nang idinaos ang bakbakang Suganov at Chacon bilang main event sa Tagbilaran City, ay isa ang Pinoy na si Christian Balunan ang nabigyan ng pagkakataong lumaban kontra sa dayong Thai boxer na si Aditep Muangcharion para sa bakanting WBO Asia Pacific Youth Minimum Weight title. Ang ating pambato ay mayroong malinis na kartadang bitbit na may 9 na panalo, 5 knockouts at wala pang talo. Sa ganda ng kanyang talaan ay inaasahang makakamit ang titulong paglalabanan. Pero hindi nakita ng pressure ang bagitong Pinoy. Bagkus ay pinakita niya na siya ay isa sa susunod na sasampa sa ibabaw ng lona at haharap sa isang pandaigdigang kampyonato balang araw. Kaya naman ang maitapat sa isang dayong Thai boxer para sa isang titulo ay agaran itong nagpakitang gilas sa harapan mismo ng mga kababayang Pilipino. Isang kalmadong panimula para sa parehong boksingero
Ngunit matutulis na mga kombinasyon ang binibitawan agad ng ating kababayan na siya namang magandang panimula para sa ating pambato. Malilinis sa mga patama ng ating kababayan sa pagkakataong ito. Bagamat bumibitaw ng mga kombinasyon ng Thai boxer, ay maingat naman ang ating kababayan pagdating sa kanyang mga depensa. Agresibo ang Pinoy sa pagpasok ng ikalawang rounds. Tila gusto ka agad tiyempohan ng ating kababayan ng isang pamatay na suntok ang dayong Thai boxer. Madulas ang kalabang Thai boxer sa pagkakataong ito dahil hindi makatsyempo ang ating pambato ng isang pamatay na suntok. Pero hindi naman problema para sa ating kababayan dahil tila wala namang lakas ang suntok ng kalabang Thai boxer. At dahil hindi makatsyempo ang ating pambato na makatama sa bandang ulo, ay sinunod naman itong puntiryahin ng bandang katawan ng Thai boxer na sa ganon ay maubos ang hangin nito at sa paunti-unting pagkaubos ng resistensya. Ganun pa man ay nananatiling kalmado ang ating pambato at nag-aantay lang ng magandang tiyempo. Kumalma ng bahagya ang ating kababayan at sumisilip ng bawat anggulo at nag-iisip ng estratehiya kung papaano aatakihin ang kalabang Thai boxer. Dito sa ikatlong rounds, ang Pinoy pa rin ang aggressor sa labang ito. Tamang counter punching lamang ang kanyang binibitawan
habang ang Thai boxer ay patuloy pa rin naman na umaatake, ngunit baliwala lamang sa Pinoy ang mga suntok ng dayong boksingero. Sa pagtsatsaga ng ating kababayan at paghihintay ng tamang tiyempo, ay natsyempohan niya ito ng magandang kombinasyon sa ulo at sa katawan na naging dahilan ng pagbagsak ng Thai boxer. Hindi na nakabangaw ng Thai boxer at idineklarang panalo ang ating pambato. At dito ay matagumpay niyang nakuha ang bakanteng WBO Asia Pacific Youth Minimum Weight title. Sa pagkapanalo ni Christian Balunan ay napanatili niya ang kanyang undefeated na kartada. At sa hinaharap, ang pangalan ni Christian Balunan ay magiging simbolo ng pag-asa at tagumpay para sa mga kabataan mula sa mga lugar na may mahirap na kalagayan. Ang kanyang galing at husay sa boxing ay maglilingkod bilang inspirasyon upang mapagtanto ng iba na kahit mula sa kahirapan ay maaari silang umangat at makamit ang kanilang mga pangarap kung sila'y maniniwala at hindi susuko. Allowing him. That's Jules Victoriano. Smells a lot. It's over. It is over. This fight is over, ladies and gentlemen. Kilala ang mga Ilonggo sa kanilang pagiging palakaibigan at may malambot na puso sa kapwa-tao. Pati na rin ang kanilang pagiging matibay sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. Ang Filipino boxer na tampok natin ngayon ay nagngangalang Jules Angelo Victoriano aka Victorious, ay isang Hiligyano na nagmula sa Iloilo City. Alam nyo ba na ang legendary pugilist na si Pancho Villa ay nagmula sa kaparehong syudad? Gaya ng karamihan sa ating mga boksingerong Pinoy, itong si Jules ay ginawang tulay ang boxing kontra sa kahirapan. Isa sa mga nangarap sumikat balang araw sa pagbabaka sakaling aangat ang estado ng kanilang pamumuhay. Bata pa nang mag-umpisa at namulat sa labang kalye-kalye at fiestahan. Magandang naging umpisa ng kanyang karera, ngunit agad na bigo nang ipadala sa Japan kontra Yoshimitsu Kimura. Mula noon ay sunod-sunod na ang kanyang talo, kasama na rito ang laban niya sa Vietnam na karaang taon lamang. Ngunit may isa na namang oportunidad para dumayo sa bansang Sri Lanka at harapin ang Indian top prospect na si Sachin Dekwal. Pinaglabanan ng WBC Asian Continental Lightweight title. Take note po na may 11 wins at 2 talo lang ang katunggaling Indiano, habang ang kababayan natin ay may 12 wins, 6 losses, habang ang 5 doon ay puro knockout losses. Halina't ating balikan ang laban ng ating kababayan kontra sa kampiyon na pambato ng India para sa WBC Asian Continental Lightweight title. Ngunit bago natin simulan yan, ay kung maaari sana paki-like and share ng ating video at paki-subscribe ng ating channel. Maraming salamat. Sa pagbubukas pa lamang ng unang rounds ay mapapansin na kontrol kaagad ng Indiano ang face ng kanilang laban. Bagamat mas malit ito sa ating kababayan, ay epektibo naman ang mga ataking ginagawa nito sa ating pambato. Is good movement but long fighting strategy. They can't be reclaimed up. It's the best chance to this big shots. This more active fighter was Sachin Dekwal, the champion. Sa tuwing nagpapakawala ng mga kombinasyon ng ating pambato ay agarang gumaganti ang Indiano. Halatang hindi ito nagpapaagrabyado bawat atake ng ating kababayan. Orthodox stance, straight left, knockout power.
fighters not having any problem with it. Good body shot there, and his previous opponent to win the belt. Both fighters gone and instructing him to pick up the from. Oh, beautiful Sachin Dekwal. Dekwal immediately but catches him back with that straight left. Malilinaw ang mga patama ng Indiano sa pagkakataong ito, lalong-lalo na ang mga body shots. Gumaganti naman ang ating kababayan, ngunit hindi ito tumatama ng maayos. Round number 3. He's been an even of major significance. Oh! I guarantee you he doesn't want to do the same here. That was a great exchange. Again, both these men starting to exchange. There's a lot at stake here. Oh! Stop! No, no. That's counted as a knockdown, not a knockdown. There's a slip. Buck! As the action continues now. The movement. A big overhand right, but it still makes the champ think about something. He's managed to knock his mouthpiece out, but the action continues. Hold on, whether he spat his mouthpiece out or was it knock coach? Sa rounds na ito ay nagiging komportable na ang ating kababayan at nakakakonekta na ito ng magandang patama sa Indiano. He's landed a few times. Beautiful body shot there. Again, walking down that lead hand. Trying to find an opening. But this is very good in the position. Admonishing Jules saying, keep your head up and land. Stay patient. Patient on the outside, waiting for his full counter shot by Sachin Dekwal. Because that's where the angle. Little knock opponents out. But there's 6 seconds to go. Now it's the Bahagyang nakatama ng mga ilang kombinasyon ng ating kababayan at nakaabang naman ang counter nitong Indiano, ngunit hindi ito tumama ng maayos sa ating kababayan. Here we go. In the red trunks, the champ in the pin. Offense by Jules Victoriano. Oh, we saw that. A big uppercut lead hand as Victoriano picks up the pace, lands a big staggering left hook. You know that caught the champion backing away immediately. Smartly clinches with the challenger. Sachin Dekwal staying sharp. 30 seconds to go in this flip. Big right hand again. Oh, beautiful combination from the champ. Big 1-2 there. A little bit of blood coming out of the mouth of the champion now. Nice 1-2 return fire from the champion. This is a tough fight. He's not going anywhere. Stop! Isang napakagandang palitan ng suntok ang ipinamalas ng parehong boksingero sa rounds na iyon. Parehas silang kumonekta at parehas din sumablay sa bawat atake. Ngunit ang isang kagandahan doon ay paunti-unti nang nakakabisado ng ating kababayan ang galawan ng Indiano. But still, anything can happen. Just to remind everybody, but anything can turn in these next 4 rounds. Oh, beautiful counts. Only catching the end of those punches. Nothing majorly clean. Taking his time. Big. Good 1-2 combination. Dekwal has his timing down. He's been landing. Beautiful double check him apart. He needs to start stepping in. He needs to make this a dirty fight. That's the only way he's going to get his attention. Kahit tila kapansin-pansin ang pagbabago sa galaw ng Indiano, dahil na rin siguro sa kapaguran at sa mga patamang ibinibigay ng ating kababayan, ay hindi pa rin ito nagpapakampante dahil sadyang delikado pa rin ang mga kamao ng champion. At kapansin-pansin din ang pagiging focus ng ating kababayan sa labang ito. Talagang nakatuon sa kanyang isipan na makuha ang titulo ng Indiano. Mike, he's moving. He's looking to counter his opponent coming in and cut off. And again, something to close the distance and step in with some real damage. Beautiful uppercut. Sa kasagsagan ng kanilang palitan ng suntok ay bigla na lamang nagpakawala ang ating kababayan na sunod-sunod na kombinasyon at bigla na lamang Just as we say that,
Sa pagtumba ng Indiano ay agad ulit itong bumangon para ipagpatuloy ang laban. Ngunit sadyang hindi pa ata ito nakaka-recover dahil sa lakas ng suntok na binitawan ng ating pambato. This round, and this is where it gets interesting now because Jules Victoriano smells a lot. It's over. It is over. Sa pagkakataong ito ay muling bumagsak ang pambato ng India at tila nakatulog ito sa binitawang suntok ni Jules Victoriano. Has knocked out Sachin Dekwan and knocked him out. Dahil sa sama ng lagay ng Indianong kalaban, ay inilabas itong mahimbing ang tulog at naka-stretcher lamang. Mukhang sa ospital na ito magigising maya-maya lamang. Dahil sa lupit na ipinakita ng ating pambato sa labang ito, ay nasungkit niya ang titulong pinanghawakan ng kalabang Indiano. New WBC Asia Continental Champion, Jules Victoriano! Kung nagustuhan nyo ang video ng tampok natin ngayon, paki-like and share. Mag-iwan ka na rin ng comments para sa iyong saloobin. At kung bago pa lamang dito ay paki-subscribe at huwag kalimutang pindutin ang notification bell button para updated ka sa mga umaatikabong videos tulad nito.